at this moment he knew. He fucked up. Hala, sana okay lang si Abby. Now as you can see, getting rabies is terrifying. The clips you saw earlier are the symptoms of a person with rabies infection. Pero ano muna ang rabies? Ang rabies ay isang zoonotic disease caused by the rabies virus at nakukuha ito sa pamamagitan ng direct contact sa laway or saliva ng isang infected animal. What makes rabies scary is that if it is not treated as soon as possible, the symptoms may become adverse and unfortunately incurable. At taon-taon, mahigit 200 hanggang 250 na tao sa Pilipinas ay namamatay dahil sa rabies. So paano ba natin malalaman kung may mga unang senyales ng rabies ang isang tao? Maaaring magsimulang makaramdam ang isang tao ng discomfort na walang malinaw na dahilan, mawalan ng ganang kumain, maging sensitibo sa liwanag, o makaranas ng sakit ng ulo, pagkahilo, at pagsusuka. Ang mga ito ay maaaring mga unang senyales ng rabies. Maraming rason kung bakit laganap pa rin ang rabies sa Pilipinas. Isa rito ang kakulangan ng vaccination sa mga aso laban sa rabies. Ayon sa mga research, 95% ng rabies ay mula sa kagat ng aso. Ngunit noong 2018, 53% pa lamang ng mga aso na babakunahan. Kaya marami pa rin dito ay carrier ng rabies. Bukod pa dyan, meron din tayong kakulangan sa edukasyon ng mga Pilipino tungkol sa rabies at mga related na batas. Ayon sa isang study sa Pampanga, karaniwan ng mga pet owners ay hindi aware sa Anti-Rabies Act at sa mga related na penalties. Kaya mahalaga ang effort towards education and awareness tungkol sa rabies, lalo na sa mga rural areas kung saan mas mahirap makakakuha ng bakuna. Dahil dito, meron tayong mga batas at mga programa na iwas sa rabies. Isa dito ang Anti-Rabies Act of 2007 or Republic Act 9482. This policy aims to prevent, control, and eventually eradicate rabies infections in the country by providing and promoting rabies vaccines as well as educating and increasing awareness on the rabies disease. Bukod sa batas na ito, ang Batas Pambansa bilang 77 ay isang act na nagpo-provide ng compulsory immunization of livestock, poultry, and other animals against dangerous communicable disease. Aside from this, we also have prevention programs like the Rabies Prevention and Control Program or RA 9482, which is a joint effort by multiple government agencies to prevent, control, and eventually eradicate rabies infections in the country by providing and promoting rabies vaccines as well as educating and increasing awareness on the rabies disease. This includes the mass vaccination of dogs, establishing a central database system for registered and vaccinated dogs, founding, field control, and disposition of unregistered stray unvaccinated dog. And finally, the encouragement of the practice of responsible pet ownership. Para maiwasan ang rabies infection, huwag basta-bastang lumapit sa mga asong kalye at iwasan na hawakan ng mga ito. Sa mga nag-aalaga ng aso, inirekomenda ng gobyerno at ng mga health experts na ipabakuna ang mga alagang aso para maiwasan ang rabies infection. In the case that a dog has bitten you, it is advised that you wash the wound immediately using soap and water, followed by disinfecting the bite using iodine or any common household wound disinfectants. And if there is profuse bleeding, wrap the wound with a bandage. Following this, it is important to seek medical attention from any nearby health center or veterinary clinic. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pagbakuna ng inyong alaga laban sa rabies at siguraduhin na sila ay nasa tamang kondisyon bago mabakunahan. Kailangan sila ay 3 months old pataas, masigla, maganang kumain at hindi nagsusuka, nagtatae o buntis. Huwag rin kalimutan paliguan ang aso bago magpabakuna at iwasan paliguan ito ng 3 to 5 days pagkatapos magpabakuna. Ngayon, maaari nyo na silang dalhin sa veterinarian. Tandaan na ang presyo ng isang bakuna ay nasa pagitan ng 700 hanggang 1,200 pesos at maaari rin kayong lumapit sa mga LGUs at NGOs na nagbibigay ng libreng bakuna lalo tuwing buwan ng Marso, kung kailan nagaganap ang National Rabies Awareness Month. Thankfully, Abby is okay because she has ensured that her dog is vaccinated. Ensuring that your pets are vaccinated is an effective way to protect ourselves, family, and the community against rabies. That's right, if we all do our part, we can help make the community safer. So remember, be responsible pet owners and help educate others about rabies. Through these steps, we can get closer to our goal of a rabies-free Philippines.